Good morning, everyone. Welcome to Viewpoint Impacts and Insights. My name is Vaughn Canton, and welcome to the show. So today we're going to have a special guest, and we're going to talk about stroke prevention and awareness. Napapanahon po yan, and you'll be surprised because my guest today is a Filipino doctor, a stroke neurologist from, of course, Unity Health Toronto, St. Michael's Hospital. So please welcome Dr. Danny Diestro. Okay, so today we're going to talk about stroke prevention and awareness. Of course, it's so important to recognize stroke signs and symptoms, the importance of calling 911 if it happens, and of course, the lifestyle changes for stroke prevention. So, Danny, I'll give you this opportunity. Tell us, in your own words, the cause, the prevention, and probably the risk factors affecting stroke. Okay. So basically yung stroke po, dalawa yung main causes of stroke, dalawa yung type ng stroke. Una po yung ischemic stroke, kung saan po nawawalan ng supply ng dugo yung isang parte ng utak natin. Tapos yung isa naman po, ang tawag ay hemorrhagic stroke, kung saan parang kabaligtaran naman po yung nangyayari. Nagkakaroon po ng dugo sa labas ng ugat, kaya nagkakaroon ng dugo yung utak. So yun po, ischemic and hemorrhagic stroke. Anong mga causes nito? Marami po iba-iba po talaga. Pero yung mga usual po na dahilan ba't nagkaka-stroke ang mga tao is, number one po, yung problema natin sa blood pressure control, lalo na sa mga Pilipino po. Marami po sa atin, mga hypertensive. Tapos minsan hindi masyado umiinom ng gamot. So kailangan tandaan po natin yun na iinom tayo dapat lang lahat ng gamot na binibigay ng doktor. Meron pa po mga ibang sakit na pwedeng magdulot ng stroke, katulad po ng diabetes na napakarami rin po sa mga Pilipino dahil na rin po sa diet natin na masarap naman, pero minsan po kasi dahil marami tayong kinakain, medyo tumataba, ganyan po, tumataas po yung porsyento ng mga Pilipino na may diabetes. So yung diabetes po, hindi lang po yun sa blood sugar. Ang diabetes po, naapektuhan po niya lahat ng organs, lalo na po yung mga ugat na nagsusupply ng dugo sa utak. Kaya yun nga po, pwedeng magka-stroke din. Tapos yung mga iba po pong pwedeng cause ng stroke, yung mga galing po sa puso, minsan irregular yung beat ng puso natin, pero sa ganun naman po, wala naman talaga tayong masyadong magagawa. So yung mas mga preventable po na type ng stroke, yung mga dahil po sa hypertension at sa diabetes, na mapaprevent lang po natin by doing proper diet and proper exercise. Yun po. Yung stroke ba, sa kategorya ng yung leading cause of death, pang-ilan siya? Ano ba yung number 1, number 2, and then pang-ilan yung stroke? Basically po, sa mga leading causes of death, yung stroke po ay number 3. Pero po, kung ako po, mas magpo-focus tayo dun sa stroke being the leading cause of disability. Kasi minsan po, minsan po kasi pag nagkakaroon tayo ng mga sakit na nagdudulot ng kamatayan, minsan po kung isipin natin, meron pa pong mas malala sa kamatayan. Ito po ay pagiging buhay, ngunit wala tayong magawa para sa sarili natin. So yun naman po yung disability. And I think sa stroke, dun po tayo dapat mag-focus. Dahil yung stroke is the leading cause of disability in all sa lahat po ng sakit na meron tayo. So basically po, pag nagka-stroke tayo, pwede tayong mabaldado, pwede tayong gising, nakakaintindi, pero hindi makagalaw ng kalahati ng katawan natin. Or even worse, gising, nakakaintindi, pero hindi makapagsalita. So para tayong natatrap sa sarili nating katawan. Kaya po yung stroke, napaka-importante po talaga niyang sakit. Paano natin malalaman kung yung isang tao pala ay nagkakaroon ng stroke, either mild or maybe severe? Ano yung mga signs na pwede nating makita and ano yung pwede nating gawin right away? Okay po. So sa mga tao po nagkaka-stroke, ang una nating dapat isipin isang stroke is ay isang sakit na mabilis. So acute onset of symptoms. So yung mga sintomas na hinahanap naman po natin ay meron tayong acronym, ang pangalan niya ay FAST, which basically stands for face, arm, speech, and time. So pag may kausap tayo, tapos biglang nakita niya na yung mukha nila biglang ngumiwi, okay, pwede pong stroke on.
pag nakita nyo po yung kamay nila, hindi na nila mataas. Pag tingin nyo parang may nangyayari sa kaibigan ko o sa kasama ko sa pamilya, pwede nyo pong ipataas yung dalawa nilang kamay na paganyan. Tapos pag nakita nyo yung isa parang hindi tumataas ng maayos, pwede pong stroke yun. Pag yung pagsasalita nila, bigla na lang nautal habang nag-uusap kayo, bigla na lang siyang hindi makapagsalita ng maayos, pwede rin pong stroke yun. Tapos pag nakita nyo, either of these things, ang una nyo pong dapat gawin is tumawag sa 911. Napaka-importante po nito kasi may survey silang ginawa sa Canada. And sa survey na yun, nakita nila na kalahating 50% lang po ng mga tao ang willing tumawag ng 911 kahit tingin nilang meron nung nagkaka-stroke. And sa stroke, ang pinaka-importante po talaga is yung huling letra sa fast time. Kasi pag ang isang tao na nagkaka-stroke, madala niyo po sa ospital ng mabilis, meron po tayong mga gamot na pwedeng maibigay para subukan nating i-melt yung clot, yung blood clot na nasa ugat sa utak. At bukod po doon, isa po sa mga ginagawa ko bilang stroke neurologist, interventionalist rin po ako. Ngayon po, since 2015, meron tayong procedure ng tawag mechanical thrombectomy. So kung malaki po yung blood clot na makapunta sa utak, yung procedure ko pong ginagawa, pwede po akong dumaan sa may hita lang o dito po sa braso. Meron po akong catheter na ipapasok. Yung catheter parang basically mahaba siyang straw na idadaan ko hanggang maharating sa utak. Tapos pwede nating sipsipin yung blood clot na nasa utak. Pero po, pag dumating yung pasyente, tapos medyo nahuli na po tayo, makita natin sa CT scan, malaking area na yung na-stroke, kahit po gawin ko yun, wala na po tayong masyadong magagawa. Kaya very important po pag sa stroke is time. The moment na nakita niyo pwedeng baka nagkaka-stroke yung kasama ko sa pamilya o sa kaibigan, 911 po agad. Kasi wala naman pong mawawala, lalo na sa Canada, we have a universal healthcare system. So kung magkamali, madalas hindi pala siya stroke, Bell's palsy lang pala siya, mga ganung ibang sakit, wala naman pong mawawala, no? Pero kung nahuli tayo, tapos makarating sa ospital, delayed na, wala na po tayong magagawa. Ulitin po natin, Doc, yung apat. Yung acronym mo is FAST. Yung F is face. Tama po? Opo. And then yung A is arm. And then yung S is speech. And the most important thing is the last one is time. Dapat mabilis. But this is very, very important. So FAST is related to stroke. So those are the immediate action na kailangan nyo gawin. Now, Doc, mag-ano lang ako ng kaunti. Demographics. Alam ko pag mga nagkaka-stroke, ito yung may mga edad na. I'm talking about of maybe 60 plus. Why is it now, ang daming mas bata-bata ang nagkakaroon ng stroke? Napaka-importanting punto po niyan. So actually, 15% po ng mga strokes natin ay sa mas batang populasyon, meaning mga less than 65. So napaka-importante po ito kasi ito yung main workforce natin, yung mga taong mas bata. So kailangan maintindihan natin na pwede rin po itong mangyari sa bata. Yung pinaka-bata ko pong pasyente na treated for a stroke na umakyat kami sa utak using our catheters to get the clot out was actually 18 years old. So katulad ng sinabi ko noon, opo, ganun po kabata. Katulad ng sinabi ko noon, merong mga sakit na hindi naman natin ma-prevent katulad ng high blood pressure at diabetes. Lalo na po yung mga sakit sa puso. O merong mga individual na yung dugo nila mabilis mag-clot. Wala rin naman po tayong magagawa tungkol doon. Kaya pwede rin po talaga siya mangyari sa mga mas batang tao. As ang pinaka-importante po sa mas batang tao, yung mga risk factors. Minsan po yung mga recreational drug use, yung mga pinagbabawal na gamot, may dahilan bakit sila pinagbabawal kasi pwede rin silang mag-cause ng stroke. Mga pinagbabawal na gamot katulad ng cocaine, heroin, yung mga ganitong bagay, pwede rin po ito mag-cause ng stroke. So napaka-importante po na malaman natin na pwede rin kasi minsan pag bata inisip natin posibleng magka-stroke. Minsan hindi pa pinapaniwalaan yung mga sintomas na nagaganap, no? So important po talaga, 15%, that's a big percentage of patients with stroke who are actually considered young. Wow, nakakatakot yan, ano? But ito, curious lang ako. Marami sa mga Pilipino, sa lahi natin, mahilig sa chicharon, yung mga matataba. Ano ba ito? Mga risk factors ba ito? Talaga bang delikado ito sa atin?
Opo, lalo na po pag medyo may edad na po, dapat nagpapacheck tayo ng cholesterol. Lalo na sa Canada, libre naman yung pa-check up. So dapat pumunta sa family doctor. So pag ipapatest yung cholesterol sa blood, makikita nyo kasi nare-reflect dito yung diet natin. Kung paminsan-minsan, pwede naman po, tapos sasabayan natin ng exercise para ma-burn off kung meron kang unhealthy na kinain. Kasi syempre naman po, part ng kultura natin, ayaw natin sabihin na huwag na tayo mag-chicharon kasi pati ako po, mahilig ako doon. Pero, pag nag-chicharon, siguraduhin na yung exercise mo the following day, doble. At saka siguro yung chicharon, hindi araw-araw, pang special occasions or once a week. So dapat po, mas maging conscious tayo doon na yung diet natin, napakalaki po ng impact sa katawan natin. As you said, as a third leading cause of death, let's talk about its prevalence. Can you talk about a little more of it? Dito po kung iisipin po natin, sa Canada as a whole, 1 in 5 Canadians will have a stroke in their lifetime. So basically, 1 stroke every 5 minutes po yung nagaganap ngayon sa Canada. So napakarami po nun. Lalo na po na as a whole, yung Canadian population is aging. Katulad ng sinabi ko, yung high blood pressure, diabetes, cholesterol, mas common sa matatanda. Tapos sila rin yung nagkakause ng stroke. So napaka-importante po talaga nito. Kaya sa mga iba pang pag-aaral na ginawa po nila, nakita katulad ng sinabi ko noon, kalahati lang, 50% lang of people will call 911 kung may nakita silang stroke. Ang mas importante pa po dito, ang nakita nila doon, yung mga immigrants, katulad ko po, katulad natin, are actually twice less likely na tumawag sa 911. Hindi bakit. Ano yung nahihiya? Nahihiya siguro. At saka alam natin kasi sa Pilipinas, pag tumawag ka ng ambulansya, may bayad minsan. Pag ER, may bayad lahat yun. Lahat out of pocket. Pero ngayon, nasa Canada na, universal healthcare, walang charge yun dun sa mga individual na tumatawag, walang charge ng pasyente pagdating nila sa emergency room. So napaka-importante po talaga na malaman natin na napakaraming taong nagkakaroon ng stroke at meron tayong magagawa para matulungan sila kung nangyayari na yung stroke. So napakarami nating natutunan, Doc, and we will make it sure that we share this information. Lalo na papasok na ang summer, marami na naman tayong mga activity like picnics, festivals, yung mga family gathering, mahilig ang mga Filipino sa camping. But also we need to watch our diet. In this short interview, we learn about recognizing stroke signs and symptoms, the importance of calling 911. Wag po kayong mahiya. Kung sa tingin nyo yung binanggit kanina ni Dr. Danny, yung FAST, may isa doon na hindi gumagana na maayos, yung dalawang kamay. Pag tinaas nyo, hindi maitaas. So science na yun, di ba, Doc? And then yung face, nangiwi na. Tapos yung pagsalita, affected na. Wag na po kayo magdalawang isip. Tumawag na po kayo ng 911. Sabi nga, libre po ang healthcare dito sa Canada. So gamitin nyo. After all, binabayaran nyo naman yan sa inyong mga taxes. And yung ginagawa ko po, hindi lang sa stroke neurology, nagtitreat rin po ako ng mga aneurysmo sa utak as part of my interventional training. So pwedeng pag-usapan rin natin yun. Kasi isa pa itong prevalent condition na subset siya actually ng stroke. Yung mga pinag-usapan natin ngayon is more for yung ischemic stroke, yung nawawalan ng dugo yung utak. Pero may isa pang type ng stroke, yung hemorrhagic stroke, na minsan dahil sa aneurysmo, napaka-importante rin po nito. Very common yung aneurysm, alam ko yung aneurysm hindi lang naman sa utak, meron din yata sa abdomen, But let's focus more on sa utak. Ano po ang chances na mabubuhay pa ang isang tao pag nagkaroon siya ng aneurysm? At ano po yung aneurysm in Tagalog? Napakagandang tanong po niyan. Basically po, yung aneurysmo, parang yung ugat, kunyari ito yung ugat, papunta siya sa utak, dapat straight lang siya. Pero yung aneurysma, minsan parang lumulobo siya sa gilid. So, abnormality siya sa ugat na papunta sa utak. At dahil lumulobo siya, merong posibilidad na sumabog siya. Okay? So, kung tinatanong natin kung ano yung probabilidad na mabubuhay ang tao kung may aneurysma, unang-una kailangan natin tanong, yung aneurysma ba ay pumutok na o hindi? Kasi kung hindi pa pumutok yung aneurysma at maliit lang, usually,
wala namang nangyayari sa kanila. Inoobserbahan ko lang sila sa clinic through MRI or CT. We just make sure na hindi siya lumalaki pa. Pero pag pumutok na ang aneurysmo, tapos nadala sa ospital, lalo na sa St. Michael's Hospital, na experts talaga kami sa pag-treat ng mga aneurysmo, actually about 60% of patients, 60 to 70% of patients, nakakabalik sila sa kung ano yung buhay nila noon. Nakakalakad sila, kaya nilang alagaan yung sarili nila. So misconception yun na pag sumabog na yung aneurysmo, patay na yung tao. Lalo na, again, in a universal healthcare system where money is not a hurdle, mabibigay natin yung best care. Meron tayong magaling na ICU sa St. Michael's Hospital. Tapos kami, yung team namin of 4 staff physicians, pupunta kami dun sa aneurysmo, tapos minsan nilalagyan namin ng coil sa loob or minsan nilalagyan namin ng stent sa loob para yung dugo, tumigil na siya na pumasok dun sa aneurysmo. Kasi pag sumabog yung aneurysmo, yung first thing na kailangan natin gawin is make sure na hindi siya sumabog ulit. Yun. And Doc, isa pa, okay, nangyari yung aneurysm, pero ano ba talaga yung cause niya? Hindi natin alam. Yun ang thing with aneurysms. Hindi mo alam kailan siya dumating, bakit siya lumalaki. Tapos, kaya mahirap siyang disease entity. Pero alam natin that there are certain conditions that are associated with aneurysm growth. Okay? At ito po ang high blood pressure ulit at saka paninigarilyo. Napaka-importante po nitong dalawa. So kung may iwasan natin ang paninigarilyo o pagsama sa mga tao habang sila'y naninigarilyo kasi masama rin yun, dapat natin gawin. At again, magpa-check up tayo sa family doctor natin para makuha na ng BP. Kung mataas yung BP, huwag na mag-alinlangan uminom ng gamot. Kasi minsan, karamihan sa atin, sabihin natin, exercise at diet muna. Pwede naman po kasi yun magkakasabay. Uminom ka ng gamot, mag-exercise ka, mag-diet ka, tapos bumaba yung BP. Pwede tayong mag-usap ng family doctor kung pwedeng baka wag muna ako maggamot kung nakuha naman sa exercise and diet. Pero kung na-diagnose na, inumin yung gamot araw-araw. Napaka-importante po nito. Napakaganda ng paliwanag niyo, Doc Danny, and I wish marami tayong natulungan or para maintindihan yung sitwasyon na ito. At I think sinagot niyo naman yung curious kong katanungan about aneurysm, stroke, and we're so thankful na nandyan kayo. So, ladies and gentlemen, thank you very much for watching Viewpoint. Of course, Dr. Danny Diestro, maraming salamat for your time and for this opportunity to share your, knowledge about, stroke prevention and awareness. Dr. Danny Diestro, of stroke neurologist of the Unity Health Toronto St. Michael Hospital. Thank you very much.